Another day, another J. Fern's Wife story. Mahigit 1 linggo na ang laging umuulan kaya may tubig na ulit ang kanal galing sa sapa. Mabuti na lang hindi dire-diretso ang ulan kaya hindi kami binabaha. Hindi rin ganun kalakas ang agos ng tubig kaya hindi nag-overflow sa cording area. Dating may kanal dyan sa gilid ng cording area pero ngayong tag-ulan ay natabunan ng lupa na inagos kasabay ng tubig. Kaya ang agos ng tubig ngayon na galing sa sapa ay nagsanga-sanga na at kumalat. Ang lamig ng tubig. Malinaw at sobrang lamig din ng tubig kaya lang bumabaw na siya dahil nawala na yung kanal. Sumama na sa agos ng tubig yung mga bato at mga lupa kaya natabunan ang kanal kaya ngayon ay mababaw na siya. At dahil mababaw na siya, nagsanga na ang agos ng tubig na galing sa sapa. Medyo maalagang dito. Hanggang dito, kaya palang lalim na ng kanal. Nawalan nga ng kanal doon sa may unahan pero dito naman sa tapat ng gate ay lumalim naman sobra ang kanal. At dahil laging umuulan, sobrang kapal na rin ng damo dito sa cording area. Kunti lang ngayon ang nakatali dito sa cording area dahil karamihan sa mga manok dyan ay inilagay muna sa tangkal dahil nasisira ang mga buntot ng manok kapag nalalagyan ng putik. Ipapag-grass cutter muna namin kay Richard ang mga damo dyan bago namin ibalik sa talian ang mga manok. Halos maghapong maganda ang panahon ngayon kaya sumama ako kay J. Fern pagpunta dito sa farm. Nagdala rin kami ngayon ng bigas kay Richard dahil naubos na daw ang kanyang bigas. Ang kapal. Ano naman ang damo. Golden boy. Ay, matilos na ulit ang tahid. Kailan nyo gainanuhan yan? Kailan nyo... Stag yan eh. Ay. Pasado alas 4 na nga kami nakarating dito, kaya tapos nang magpatuka ng mga manok si Richard. Kaya tahimik na ang mga manok dito sa range area, pati sa cording area. Ubus na ang patukang binigay ni Richard, kaya nanunuka na lang sila ng mga damo. Matataas na rin ang damo dito sa mababang pilapil sa range area. Kaya yung mga manok na nanunuka ng damo dyan ay hindi na makita dahil natatabunan na sila ng mga damo. Tapos na silang kumain. 5:30 na. Nagsisimula ng maghapunan. Nung mag-aalas 6 na nga ng gabi ay nagsimula ng maghapunan ang mga manok. Nakaka-relax pakinggan ang agos ng tubig. Ang kapal ng dahon ng puno nitong butatay. Baka terhan ng ahas, nakakatakot. Ito namang balimbing, may nga pera pa palang bunga. Ayun. Ito naman ang aming hatch brood cock, nanlulugon.
Matapang yan na mamalo kaya hindi ako lumalapit. Lalong mas matapang yan ngayon kapag nanlulugon. Yan ang mga nakatali dito. At nilagay lahat sa tangkal. Nasisira kasi ang kanilang mga buntot ay kakasibol lang. Mga bagong sibol na buntot. Sayang. Ito walang mga nakatali. Pati doon ipapagrass cutter na yata ni Jayfer. Baka perhan na ng ahas. Ang aking mga kalamansi, nung linggo ko lang nahanan. Medyo malalaki na ulit ang bunga. Kaya tanggalan ng dahon sa may puno ang nyug para hindi niya mag-grass cutter. Mas mataas na yung damo kaysa sa nyug. Nakita mo yung tanim kong pinya dyan ni Chad? Walang tubig dyan? Buhay na daw ang aking tanim na pinya. Kaya lang sobrang taas ng damo. Kaya lang talaga yung grass cutter. Itong mga kalamansi, merong mga sangang halos lumapat na dito sa lupa. Kaya naisipan kong ano ba tawag? Layering. Kakawitan ko, tapos ibabaon sa lupa hanggang magkaugat. Para hindi na ako bibili ng pangtanim na kalamansi. Madami pa akong pagtatamnan ng kalamansi. Doon bala ko rin tamnan ng kalamansi. Layering nga sana ang gagawin ko sa mga sanga sa ilalim ng kalamansi. Kaya lang sabi ni Jayfern, baka magka-problema ako kapag itatransplant ko na ang mga ito. Ang bala ko sana ay kawitan ang sanga para mabend papunta sa lupa at para maibaon ko para umugat. At dahil sa lupa nga nakabaon, baka mahirapan akong itransplant. Kaya sabi ni Jayfern, markot na lang daw ang gawin ko. Sana nga maging successful ang pagmamarkot ko para maitransplant ko doon sa kabilang lote. Madami-dami pa kasi ang pagtatamnan ko ng mga kalamansi. Yan ang laging mapapakinggan, nakakaantok. That's all guys. Thank you so much for watching. Please like, share, and follow for more. See you on my next video. Bye!